Yes, again, alright mga minamahal, Alicia ninyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, dahil nga po ipapasabpina na itong si Jinggoy Estrada, Zaldico, Bong Revilla, abay mukhang naisip, ni Jinggoy Estrada na lumabas ng bansa. For what reason kaya? Magtatakas, magtatago? Gagayahin din si Bato, si Tevis, si Zaldico? Ganon ba yun? Tingnan nyo muna tong balitang to ni Mike Abe. Sabi ni Mike Abe, nako, Senator Estrada gustong lumabas ng bansa. Bakit kaya? Panoodin nga natin mga minamahal. Itong sinabi ni Mike Abe. Alright. Ito, ano inyong masasabi dito sa galaw ni Senator Jinggoy Estrada? Personal na nagpunta ng Sandigang Bayan para magsumite ng mga dokumento para sa kanyang request na siya ay magbakasyon. Request na magbakasyon. Bakit kaya? Ito yun. Kasi I left for... Pero, Kukumpay lang ako sa... kukumpay lang daw ako. Pero, Kasi I was required by the court to appear personally within 5 days. nakikita ko lang yung video. Hindi na pagpapatunay. Ayan na. So, ayan po yung papapatunay doon sa sinasabi ko. Pero sunod siya nagpunta na sa Sandigang Bayan para magsumite ng mga dokumento sa kanyang request na siya ay payagang lumabas ng bansa Bakit? Bakit gustong lumabas? for vacation o kung ano man. Sipin mo, ngayon ay January 19. 19. Tama. 19. 19 na ng ating bagong taon. Next week ay magre-resume na ang Senado at Kongreso after ng Christmas vacation. Tapos ngayon, si Senator Jinggoy gustong mag-abroad, gustong magbakasyon. May tinatakasan ba? Diba? Lalo pat sisimula na din ang preliminary investigation ng Department of Justice sa mga taong ito. Kaya nagsusumite ng mga dokumento para ma-justify niya kung nasa kailangan umalis. Ngayon ang tanong, paano yung posibleng kanyang kakaharapin? Ito ba'y pure na vacation lang? O ano ang kanyang plano? Maglilipat ng pera, char. Kasi alam naman natin, Maglilipat ng hilgatan, well, charis. si Jinggoy isa sa mga inimbestigahan at nirekomenda na kasuhan Yeah. ng ombudsman sa Sandigang Bayan galing sa rekomendasyon referral ng Independent Commission For infrastructure. noong nakaraang taon. Dahil doon sa sinasabi ni Undersecretary Bernardo ng DPWH na humingi sa kanila ng demand ng 25% doon sa mga project. Pati din si Alcantara. Yung proponent ng project. Yun yun. Kaya, Anyway, eto, sige, panoodin natin mga minamahal. Tulad sa Senado, magiging abala din ang DOJ sa susunod na linggo. Ipapasabina na raw sina Senator Jinggoy Estrada at dating Senator Bong Revilla. Kaugnay pa rin sa flood control scandal. Ang detalye sa Agenda Week. Yan, maganda yan. Oo, pasabina para sumipot dito sa preliminary investigation. Ulitin ko sa inyo mga minamahal, ang preliminary investigation, hindi naman po yan agarang hatol na kayo ay guilty or convicted. Preliminary investigation is a due process para malaman natin, 'di ba? Kasi hindi po yung ICI mahalaga naman. Yung Senate hearing mahalaga din naman kasi hindi na magba-back to zero ang ombudsman diyan. Pero kung usapin din ng due process, hindi naman po saklaw ng ICI, wala pong kapangyarihan ng ICI, wala pong kapangyarihan ng Senate or ang House dito nga po sa preliminary investigation. Tanging ang ombudsman lamang. So ngayon, dahil binigay sa ombudsman ang kapangyarihang yan, actually hindi na sila magbaback to zero kasi meron ng record Meron ng record sa Senado
Meron na ding record sa ICI. So, ang kailangan na lang gawin ng ombudsman is busisain. 'Di ba? Kaya walang nakulong nung December kasi idadaan sila sa due process. Lahat tayo, due process. Kahit nga si Sara Duterte, hindi pa yan totally natin dapat sabihin na na magnanakaw. Pero dahil nga meron namang ebidensya, mukhang gano'n naman din, pero hindi pa naman siya convicted. Lilinawin natin. Alright, sige, continue. Can report ni Elijah Bonzo. Magsisimula na raw ang paunang investigasyon para sa 3 plunder complaints na isinumite sa Department of Justice kaugnay ng mga maanumalyang flood control projects. Ilan sa mga humaharap sa naturang reklamo ay sina-resigned Congressman Elizalde Co, dating Senador Bong Revilla at Senador Jinggoy Estrada. I believe by next week, this coming At saka walang nag-recant ha, mga minamahal ng statement galing sa mga BGC boys. Hindi totoo yon dahil sinabi mismo ng lawyer ni Alcantara na misleading yung information na nakuha ni Senator ng kampo ni Senator Joel Villanueva. Continue. we will be issuing the subpoenas already in connection with those cases. Meaning to say, magsisimula na po yung preliminary investigation sa kanila. Bukod sa mga naturang individual, ayon kay Prosecutor General Fadulyon, asahan daw na may ilan pang kongresista at opisyal ng DPWH ang maaaring kumaharap sa iba pang mga reklamo na sa ngayon ay hindi raw muna niya papangalanan. Abang-abang. Tala nitong linggo, pinangalanan na rin ng Justice Department ng 4 na state witnesses na sina former DPWH officials Roberto Bernardo, Henry Alcantara, Gerard Opulencia at ang government contractor na si Sally Santos. Ang kanilang assets ay patuloy po they're still frozen because ang issue po ng Court of Appeals dun sa freeze orders lasts for a period of 90 days, extendable by another 90 days. So 6 months po pinag-uusapan natin dito. Nauna nang ipinaliwanag ng DOJ na state witnesses lamang sila sa piling flood control cases kung saan nakikipagtulungan ng mga ito. Grabe no, yung mga Paalala din lang po, the fact that these 4 have been admitted into the program already does not mean that the department is precluded from charging them if later on in the future we find that there are pieces of evidence that will link them to other transactions. Naniniwala ang DOJ na sa puntong ito, maaaring may tinatago pang yaman ng ilan sa kanila. Diba? Sa mga gustong maging state witness pa dyan, ilabas nyo na. Oo, kasi for protection nyo din yan. Kasi para din kayong nakikipag, may kontrata sa gobyerno. Yes, hindi kayo makukulong. Diba? Pero kailangan ninyong willing nyo ikanta yung mga dapat ikanta at magbalik kayo ng mga nakaw ninyo para masabi na magiging state witness kayo. Kagaya ng ginawa ni Bryce Hernandez, ni Henry Alcantara. Diba? Nagbalik ng pera, nagbalik ng mga kotse. Ganon dapat, diba? So naniniwala po ba kayo na may itinatago pa silang kayamanan? Ako po naniniwala po kami na meron po. Pag-uusapan pa sa Senado kung dapat na bang ilipat sa kustodiya ng DOJ si Alcantara matapos ipa-contempt at ipa-aresto ng Senado. Sa ngayon, hindi naman napabilang na state witnesses ang mga bata niyang sina dating Bulacan 1st District officials na sina Bryce Hernandez at JP Mendoza. Pero ani ng DOJ, walang pumipigil sa kanila na mag-apply muli sa programa dahil nagpapatuloy na bukas ang ahensya sa kahit na sinong makapagbibigay ng anumang pahayag o ebidensya na makatutulong sa mga investigasyon nito. Actually, mas makakatulong pa din yan sa mga sarili nila para iligtas sa pinig ng kulungan. 'Di ba? Kanta ninyo, 'di ba? Para yung mga senador na yan makulong tapos di din makapagboto ng kay Sara Duterte para si Sara ma-impeach din. 'Di ba? Mga minamahal, alright. It's me again, Alicia nyo. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video. Ingat mga kababayan.